Ngayon, nandito ako sa Morong Bataan kung saan nililibot ko kayo sa isa sa maganda o sikat na beach dito sa Morong Bataan. Ito ang Blue Turtle Cove. Tara, samahan nyo ako at ating alamin kung budget friendly ba ang beach na ito. Yan nga mga tropa, bumiyahe kami from Bulacan hanggang Morong Bataan. Almost 5 hours kami inabot sa aming biyahe dahil mabagal lamang ang aming paandar dahil kasama ko si Mrs. At yun naman, nakarating kami ng safe sa aming pupuntahan sa Blue Turtle Cove. Umalis nga pala kami sa amin ng almost 8 PM ng gabi. Tapos dahil nga 5 hours ang biyahe, nakarating kami ng 1 AM dito sa Blue Turtle Cove. At yan nga, pagkarating namin ay agad naming inassemble ang aming mga camping tent para makapagpahinga na rin dahil nga dire-diretso ang biyahe namin. Napagod na rin kami at anong oras na. Kaya agad-agad naming inassemble yan upang makapagpahinga na kami sa aming mga tent. Yan mga tropa, naayos na namin, naitayo na namin ang aming mga camping tent. Ngayon naman, chinek ko yung mga motor kung mga nakalakbat, nakasecure. Tapos, nagpasukan na sila sa kanya-kanyang tent. Yan nga, kitang-kita naman na nahiga na sila. Kaya bukas naman, pagkagising ay makikita na natin ang ganda ng lugar na ito. Maaga kaming gumising ni Pards Jeff para libutin at manghuhuli raw siya ng mga isda, kaya may dala siyang pangsibat. Kasama namin si Toto, yung kanyang anak. Ayan nga, pumunta kami sa gawing dulo upang maghanap ng mahuhuli niyang isda. Low tide nga pala ngayong umaga at sana maganda ang panahon ngayong maghapon at hindi sana umulan. May nahuli naman si Pards Jeff, yan nga, isang baby eel. Kaya lang, binalik niya ulit sa dagat dahil nga maliit pa. And then, nakahuli rin siya ng crab. Ayan, kitang-kita niyo mga tropa kung gaano kalaki yung nahuli niya. At marami pa siyang nahuling mga crabs dyan sa Blue Turtle Cove na yan. May mabibilan nga palang tubig dito mga tropa. Sa halagang 25 pesos, meron ka ng maiinom na tubig. Yan nga mga tropa, papunta kami sa kabilang barangay upang bumili ng aming makakain para sa umagang ito. Kasi nga, hindi na ako nakapamili kahapon ng aking mga dadalhin. Kaya dito na lang kami muna bibili.
Hello mga tropa, actually ikalawang balik ko na dito sa Blue Turtle Cove ngayon. And then eto, ganun pa rin, pareho pa rin ng dati. Portable, nakaka-relax pa rin. Kaya lang kaibahan ngayon, napakaraming tao ngayon dito. Unlike before nung pumunta kami, isilan lang. Sulit na rin yung ibabayad nyo dito na worth 250 pesos kasi marirelax ka naman. Sa mga bata nga pala na age 5 years old and below, libre na yun. Mostly kasi pang car camping lang ang style nitong Blue Turtle Cove. Tapos yung mga mahilig mag-motor na mag-camping, yan, bagay na bagay itong lugar na ito. Napakaganda. Nakaka-relax talaga dito mga tropa sa Blue Turtle Cove. Unang-una, napakaganda ng tanawin, mahangin, mahina ang alon ng tubig, pwedeng-pwede sa mga bata. At ito'y sulit at affordable para sa atin. Nakaka-relax talaga sa lugar na ito. Kaya kung gusto mong takasan muna ang problema at gusto mong mag-relax, punta ka lang dito sa Blue Turtle Cove at affordable pa ang lugar na ito. Yan mga tropa, halos nakikita nyo ay mga naka-camping tent lamang. Kaya hindi ako magsasawang bumalik dito sa Blue Turtle Cove dahil napakaganda nito. Isa sa nagustuhan ko sa lugar na ito ay child friendly siya mga tropa. Napakababaw lamang ng tubig dito. Kaya hindi ka mangangamba na iwanan ang iyong mga anak na naliligo sa tubig dagat na ito. Kaya enjoy na enjoy yung mga kids. Yan mga tropa, ito lumusong na muna ako saglit para kunan sila ng video. Ayan, enjoy nilang paliligo dito sa Blue Turtle Cove. Tsaka ang kagandahan dito mga tropa, malamig ang hindi malamig ang tubig. Hindi ka talaga giginawin kapag lumusong ka. Ito, tonto Lumulundag pa Ayan. Mano ko muna sila kasi ako ay magluluto pa na aming pangtanghalian. Yan, hello mga tropa, ito si Kuya Rick nyo. Ngayon nagluluto ako ng isaw, ng chicken. Ayan, nakita nyo naman. Inadobo ko na siya mga tropa para pagdating dito is ipiprito ko na lang siya. Fried isaw to. Tignan mo kung gaano pagluluto ko. Ayan. Medyo matalsik lang siya mga tropa. Ayan, oh. Yan, tumatalsik-talsik yan. Pero okay naman yan kapag naluto. Yan. Ngayon, nagdala nga kami ng portable na butane stove. Yan. Dati kasi wala kaming dala dito. Ang dala lang namin is yung pang butane stove talaga na malaki. Ouch. Yan. Ang hirap dito sa fried isaw, pag pumuputok, tumatalsik yung mantika. Nung nakaraan kami sa Swal, naka-helmet ako noon nung nagluto ako chicken feet. Yan. Ngayon wala. Kaya samahan nyo ako para sa masarap na pagkain na aking niluluto. Mamaya, abangan nyo, pagkaluto nito, pakikita ko sa inyo.
Ayan nga mga tropa, tapos na akong makipagsapalarang lutuin ang fried isaw. Kaya ito na, kinalabasan. Yan, masarap yan, pampulutan, ulam, at kung ano pang gusto nyong gawin dyan. Bahala na kayo sa buhay nyo kung ano desisyon nyo. Kaya nakaluto na ako, lalapang na kami. Tara! Tapos na nga kami kumain mga tropa at talagang the best ang fried isaw. Ngayon naman ay pupunta kami ni Ate Thea dun sa gawing dulo dahil manghuhuli kami ng hermit crabs kasi napakaraming hermit crabs dun sa gawing dulo na yun. Kaya samahan nyo kami at para makita nyo rin kung ano yung itsura dun sa dulo. Located nga pala mga tropa ang Blue Turtle Cove dito sa Morong Bataan. I-search nyo lang sa Google Map Blue Turtle Cove at lalabas na, ituturo na kayo kung paano pumunta dito. Siya nga pala mga tropa, kung magkano ang presyo or pasok ba sa ating budget ang Blue Turtle Cove? Yes, 250 pesos per head lamang. Overnight na yon mga tropa dito sa pag-stay sa Blue Turtle Cove. And then, kapag 5 years old and below, libre na po yun. Wala nang bayad. Kaya sa lahat ng gustong pumasyal dito, affordable, budget friendly lang talaga. Tapos, meron silang mga parang kubo dito na yun naman ay walang bayad. Pero, unahan na lang kung sino yung mauuna or merong bakante. Kapag dumating kayo dito na may bakante pang kubo, pwede nyo i-occupy yun at yun ay libre lang. Pag wala naman kayong bawang mineral water or tubig o nainumin, meron sila dito binebenta
na worth 25 pesos lang. Kaya sulit na sulit ang pag-i-stay dito, and then may signal dito mga tropa, at meron ding kuryente. Kaya talagang bagay na bagay ang Blue Turtle Cove sa mga nagka-car camping. Yan. At sa mga mahilig mag-camping dyan na tent lamang ang dala, or mga nakamotor dyan na tent lamang ang dala, bagay na bagay itong beach na ito. Kaya sa lahat ng aking mga subscriber, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo kay Kuya Rick TV at sa aking Facebook page na Kuya Rick TV Vlogs. And then sa aking Facebook, sa lahat ng gusto akong makausap, pwede nyo ako i-chat sa aking Facebook, Kuya Rick The Paranormal Investigator. See you again sa aking another travel vlogs mga tropa. Lagi nyo susubaybayan ang aking mga vlogs.